Tuwing eleksyon, hindi nawawala ang panliligaw ng mga kandidato sa mga religious group para sila'y i-endorso. Pero ayon sa isang political analyst, hindi raw sa lahat ng pagkakataon malaki ang impluwensya ng relihiyon sa mga botante. Live mula sa Quezon City, may report si Ruth Cabal. Ruth. Jessica, ilan nga lang yung mga religious leaders sa talagang sinusuyo ng mga politiko tuwing eleksyon. Inalam natin kung ang endorsement ng mga religious groups na ito ay may impluwensya nga ba talaga sa mga botante. Ito raw ang sinasabing sample ballot na inilabas ng Iglesia ni Cristo. Kasama sa mga inendorso umano ng INC, ang 7 kandidato mula sa Team Pinoy at 5 mula sa United Nationalist Alliance o UNA. Sa Team Pinoy, kasama sina Sunny Angara, Bam Aquino, Alan Peter Cayetano, Loren Legarda, Grace Poe, Antonio Trillanes IV at Cynthia Villar. Mula naman sa una, sina Nancy Binay, JV Ejercito Estrada, Jack Enrile, Richard Gordon at Gringo Honasan. Kilala ang Iglesia ni Cristo sa block voting kung saan ang karamihan daw sa mga miyembro nito binoboto ang kandidatong inendorso ng liderato ng INC. Sa huling tala ng National Statistics Office, aabot na raw sa mahigit 2 milyon ang miyembro ng Iglesia. Bukod sa Iglesia, isa rin sa mga nililigawan ng ilang politiko para sa block voting ang Kingdom of Jesus Christ sa pangunguna ni Pastor Apollo Kibuloy na nakabase sa Davao. Sa inanunsyo nitong mga iniendorsong kandidato, 6 ang mula sa Team Pinoy na kinabibilangan ni Cheese Escudero, Angara, Aquino, Legarda, Poe at Villar. 5 naman sa una, Binay, Estrada, Enrile, Gordon at Zubiri. Kasama rin ang independent candidate na si Edward Hagedorn. Ayon kay Kibuloy, napili sila dahil sa kanilang plataforma at pagiging makakalikasan. Ang White Vote Movement nauna nang nag-endorso ng 10 kandidato sa pagkasenador, pero dinagdag kamakailan ni Brother Mike Velarde sa mga ine-endorso ng El Shaddai ang 2 pang kandidato, sina Bam Aquino at dating Senador June Magsaysay, na parehong pabor sa reproductive health law. Paniwala ng isang political analyst, sa ngayon di pa masasabing mayroon ngang religious vote kung saan malaki ang impluwensya ng relihiyon o ng mga lider nito sa isang botante. At kahit na karamihan sa mga Pilipino aabot sa mahigit 80% ay Katoliko, niwala nga raw Catholic vote. Tao na hindi nila binibigyan ng ganong kahalaga kasi hindi naman sila religyoso masyado. May iba na mas closer influence like peer pressure o kaya may utang na loob ka kasi tinulungan ka ng kandidato o kaya kamag-anak mo o popular na kandidato. Pero sa datos na nakalap ng GMA News Research pagdating sa Iglesia ni Cristo, tila may basihan nga ang paniwalang may block voting ito. Noong 1998 presidential election, si Joseph Estrada ang inendorso nito at lumabas sa exit poll noon ng social weather stations, 81% ng mga miyembro ng INC si Erap ang binoto. 2004, 74% daw ng mga miyembro ng Iglesia ang bumoto kay Gloria Arroyo na inendorso ng liderato nito. At sa 2010 elections, ang tambalang Noynoy Aquino at Mar Rojas ang inendorso ng INC. Ilan sa mga botanteng nakausap namin, iba-iba rin ang pananaw sa impluwensya ng relihiyon sa kanilang mga ibobotong kandidato. At least merong ang simbahan, may stand ang simbahan ngayon. Sundin niyo po yun? Oo. Bakit po? Siyempre, kasi siyempre utos yun na nakakatas, saka konsensya mo na rin yan. Pwede rin, maging guide mo yon, pero hindi ibig sabihin na totally susundan mo yon. Hindi ako magpapapekto kasi may principles din ako pinangahawakan. So parang doon ko i-base kung sino talaga yung iboboto ko. Jessica, may ilang observers din naman nagsasabi na kakaiba itong eleksyon na to dahil naging malaking issue yung reproductive health law kung saan nakita ng publiko na talagang pinagdebatehan niya ng mga kongresista, ng mga senador. Kaya maganda pa rin daw tignan kung lalabas sa eleksyon na ito na kung may Catholic vote nga talaga o wala. Jessica. Maraming salamat, Ruth Cabal.